Tulala ako habang nakatanaw sa tahimik na dagat. The ocean breeze kissed my skin. The wind that always gentle and soft soothed me. Niyakap ko ang sarili at tiningala ang nag-aagaw dilim na kalangitan. It's been a long day, Alora, I whispered to the wind. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumabang sa mukha, para mapagmasdan maigi ang paglubog ng araw. Wala pa rin nagbabago, maganda pa rin pagmasdan ang takip silim mula dito. If there is one thing is change. Iyon ay mag-isa na lamang ako, at patuloy na binubuno ang bukas na parating. Yumuko ako at iginuhit sa hangin ang ngiting walang kasing pait. I've been through the pain, and back just to be with the man I love. But all the love that I've been given away is not enough to make him stay. I'm glad, I wouldn't cry for the same reason I had used to. Mukhang unti-unti ko nang natatanggap ang aking masakit na kapalaran. And then I realized that the man I loved so much is terribly not my happiness, because he's someone else's happiness. Doon ko narinig na tumunog ang aking cellphone, na siya ko naman agad na sinagot. Zoe, what's up? Umayos ako ng upo, at ngumiti habang hinihintay itong magsalita. Kamusta ka dyan? Nag-aalala na kami sayo. Ilang buwan ba ang gusto mong leave para makalimot muli? 2, 3. Sabihin mo lang at magpapatawag na ako ng meeting, para palitan ka sa pwesto. Mataas ang boses nito nang magsalita. Umiling-iling ako at umayos ng upo sa buhangin. I need one more week vacation. Just leave my working table clean and proper, okay? I giggly said. Yes, bossy. Nakikita ko sa isip ko ang pag-ikot ng mata ni Zoe, habang nagsasalita ako. Kaya mas lalong lumuwang ang ngiti ko. Alright, I need to go back to my cottage. And cook my delicious and sultry food for myself. I cut off the conversation. Okay, fine, just do whatever you think could suit you, bye. Pinatay na nito ang tawag, kaya inumpisahan ko ng tumayo, at sinulyapan sa huling pagkakataon ng dagat. Sigurado namang babalik ako dito bukas, kaya walang dahilan para magpaalam. Sabi nila goodbyes is one of the most painful decisions that we could ever make. Hindi lang ilang beses ko itong ginawa, kundi sa maraming pagkakataon. Sabi pa nila, choose what's the best for you. So, I chose what I think the best for me, my best friend and my husband. But I end up saying goodbyes to the both of them. Bumalik na ako sa cottage na inupahan ko. May isang buwan na rin akong nag-stay dito sa Galavaya Island. Dito kasi malayo ako sa lahat, malayo sa pamumunan ng lahat at mga problema. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Aling Sita, ang caretaker ng mga cottage dito sa Gala, bagaman ay may hotel na malapit dito, ay mas pinili kong dumita na lang sa cottage para ilang hakbang lang ang layo sa dagat. Ngumiti ako nang makita ang bitbit niyang bayong. Magandang gabi ho, Aling Sita. Bati ko. Magandang gabi rin sa iyo, Alora, galing ako sa likod bahay at namitas nitong mga sariwang gulay para sa iyo, aniya at inabot sa akin ang hawak na bayong. Salamat po, Aling Sita. Hindi na sana kayo nag-abala. Nako, ayos lang yun, tutal nabubulok lang naman ang ilan sa mga yan, kapag di naaani agad. Ngumiti akong muli dito, at inaya ito paakyat sa aking cottage. Dito na ho kayo maghapunan, ipagluluto ko ho kayo ng pinakbet. Magiliw kong sinabi. Naku, wag na ineng, baka maabala ka lamang. Kailangan ko na rin kasi umuwi, at naghihintay sa akin si Dameng ko. Pansin ko ang ibang ngiti sa labi ni Aling Sita, nang banggitin niya ang pangalan ng asawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, bago magsalita muli, kung ganoon ho ay sa susunod ko na lamang kayo ipagluluto. Minsan ho isama nyo rito si Mang Dameng, wika ko. Walang problema, ineng, paano mauuna na ako sayo? Hinatid ko na lamang ito ng tanaw, habang paalis, kaya wala na akong nagawa, kundi sa huli ay harapin ang dala nitong gulay. Nang gabing yun ay nagbukas na lamang ako ng canned goods, para sa hapunan. Bukas ko na lang iluluto ang gulay na bigay ni Aling Sita. Sa isang buwan kong pamamalagi sa Gala, ay walang gabing hindi ko kaharap ang inuming claret. Ito ang kasakasama ko tuwing gabi, at nagbibigay sa akin ng kapanatagan sa pagtulog. Pinili kong maupo sa may terasa, kung saan kahit madilim ay tanaw ko pa rin ang makislap na karagatan, dahil sa liwanag ng buwan.
Muling sumili ang mapait na ngiti sa aking labi, habang dahan-daang dinadala sa labi ang baso na may lamang alak. Ganito ko pinapalipas ang buong araw sa loob ng isang buwan. Yeah, maybe I call this a torture, and maybe this is too much for self-pitying, pero ito na lamang ang kaya kong gawin ngayon. I've had lost everything, walang itinira sa akin kahit na isa. Isang mapait na ngiti ang nilabas ko, nang malasahan ang mapait na lasa ng katotohanan. Living in this roof all by yourself with broken heart is suicidal. Wala nang masasakit pa, sa katotohanang hindi na muli pang mabubuo ang pamilyang matagal kong pinaglaban, at pinaghirapang mabuo. Alessandra needs me, my son needs me. Tila bihusan ako ng malamig na tubig, buhat nang marinig ko ang kanyang sinabi. Mabilis akong bumaba sa counter table, at binalik sa pagkakabuhol ang suot kong nighties. Yeah, of course they need you, sabi ko sa nanginginig na boses. Pinilit kong ngumiti dito, pero hindi nito maitago ang kirot sa mga mata ko. Sinubukan kong kumawala, but he extended his arms, at my both side caused me to not move much. Bahagya pamaling ang ulo nito, para silipin ako mula sa pagkakayuko. Alessandra is in danger, her condition is getting worse. Nangangamba ako na baka pati ang batang dinadala niya ay maapektuhan, he whispered lowly. Mapait akong ngumiti, so this is a fight between life and death. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Lalabas lamang akong walang konsensya, kung ipagpipilitan ko dito ang karapatan ko bilang legal niyang asawa. Anong ngayon ang gusto mong gawin ko? Hindi ko mapigil ang panginigan ng boses habang nakayuko. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito sa harap ko. Kahit hindi ko ito tingnan ay alam kong mabigat para sa kanya ang nangyayari. Mahal kita Alora. Since the day I saw you at the road, hurt and bleeding, is the day I know that my heart belongs to you. Tuluyan na itong yumuko, marahang hinaplos ang aking baba, para ibaling sa kanya ang mga titig ko. Hindi ko alam kung bakit malakas itong tumibok. This, he put his right hand over his chest, and looked at me darkly. I thought it was just nothing, but I turned out, there's more. Habang tumatagal ang pananatili mo sa bahay, ay mas lalong hindi ako nagiging komportableng kasama ka. Mas lumalim ang mga titig nito. His soft hands alights on my face, more delicately and more gentle. Until, I woke up one day, isa-isang bumabalik sa akin ang mga alaalang sandali kong nalimutan. Including you. His voice is now laced with sorrowful pain. I know I don't deserve you. And all the pain that you've been through. And for losing our child. Mas lalong lumalim ang boses nito. Ang mga mata ay may kung anong kumislap na pilit na pinipigilan. Mas masakit na makita kang nasasaktan dahil sa akin, he said in a distant tone. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha sa mata ko. How ironic this scene. He talking about what are real problems, behind the curtains. Masakit tanggapin na dito na mismo matatapos ang kaibangan ko, at pagpapanggap na ayos lang kami. Okay, I whimpered. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko, dahil sa iyak na maaring umalpas. No, it's not okay Alora. It's you I'm talking about here. Our marriage and our future. May diin itong sinabi, mabilis napalis ang lungkot sa mata, at ngayoy tila may kung anong galit na pumupuno sa mga mata. I know but how am I supposed to believe you? How could you even said that love me. And yet you couldn't fight for me? Umiling-iling ito sa harapan ko. You don't understand Alora, he said under his breath. Pusa naman, William. Ano ba ang hindi malinaw doon? You said you loved me, but you can't be with me. Ganoon ba? It's not what I meant. Tila may pumipigil dito na ituloy ang iba pang sasabihin. Nang hihinang hinawakan ko ang braso niya, nabasa ng mga luha ang mata. Pagod na ako William. Pagod na akong umasa. Pagod na akong ipaglaban ka. Halos manghina ang mga tuhod ko, habang nakakapit sa braso nito. I am at my limit. Ayoko nang ipilit pa ang mga bagay-bagay. Dahil sa huli ay ako lamang ang siyang masasaktan. That is why I'm here with you, because I'm choosing you. He lowered down his head and looked at me evenly.
Nakita ko ang pagkislap ng mga mata nito sa pinipigilang pag-iyak. Sandali itong yumuko, at sa huli, sinalubong ang mga titig ko sa huling pagkakataon. But I can't bear to lose another child, aniya sa paos na boses. Ilang butil ng luha ang nakita kong bumagsak, bago niya ako tuluyang bitiwan. Sinaid ko ang laman ng alak, at pinanood ang paghampas ng alon sa dagat. Hindi ko mabilang kung nakailang baso na ba ako, kaya pinasya ko ng tumayo at maglakad papasok sa loob ng cottage. Diretso na akong nahiga sa kama, dahil sa matinding hilong nararamdaman. I smiled painfully, ito ang gusto ko, yung hilong-hilo at wala nang nararamdaman ni isang kirot, o hapdi sa puso, because this is what I truly deserve. Pakiramdam ko ay umiikot ang paligid ko kahit nakapikit. Alam ko rin na malayo pa ang bukang liwayway kaya nasa sistema ko pa ang ininom na alak. Ramdam ko ang malamig na hanging diretsyong dumarampi sa aking lantad na katawan, kaya kinapa ko ang kumot sa aking tabi. Pero hindi ko pa man yun nahahawakan, ay naramdaman kong may naglapat nun sa akin. Nag-uulap man ang mga matay, pilit akong damil at paraanin na Jean ang lalaking nakaupo sa gilid ng aking kama. His body silhouetted in the dark but I can clearly recognize his strong sharp jaw and wavy hair. His strong build and broad shoulders are so familiar to me, William, I whispered huskily. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi, at muling pumikit. Mataas na ang araw nang magising ako, pero malinaw pa sa akin ang nangyari kagabi. Mariin akong pumikit at umiling. No, it can't be him. Ilang beses ko na bang napapanaginipan ang ganoong tagpo, sa tuwing nalalasing ako, at nasa espiritu ng alak. Dahan-dahan kong inilibot ng tingin ang buong silid na okupado ko. Mukhang wala namang nagalaw sa mga gamit, kaya imposible ang iniisip ko. Inumpisahan ko ng bumangon at naligo, plano kong ipagluto si Aling Sita ng pinakbet, at dalhin sa kanilang bahay. Bago man ang huli ay natapos ko na ang pagluluto. Matapos kong isalin sa Tupperware ay isinilid ko yun sa maliit na bayong. Suot ang hindi lalampas na tabas ng bestidang pula, ay tinahak ko ang daan papasok pa sa loob ng isla. Lumingon-lingon ako sa mga turistang naglalakad, na abala sa pamimili ng souvenirs, at pasalubong sa hilera ng tindahan papasok sa isla. Tumigil ako sandali sa isang bilihan ng accessories, para tumingin ng pasalubong para kila Zoe, Tawin at para kay Mommy at Daddy. May ilang bags din akong natipuhan na gusto kong bilhin mamaya, bago umuwi sa cottage. Magandang tanghali ho, Aling Sita. Tumigil ito sa pagsasampay nang makita ako. Aba, ikaw pala iyan Alora, halika pasok ka. Pinagluto ko ho kayo ng pinakbet. Ngumiti ako habang inaabot dito ang dala kong bayong. Salamat Alora, hindi ka na sana nag-abala. Wala ho yun, hindi ko rin naman mauubos ang mga bigay niyong gulay sa akin, wika ko nang makapasok sa loob bahay. Dito ka naman ang halyan sakto at parating na si Domang, anito sa akin habang abala sa kusina. Sige ho, walang problema. Sagot ko, sandali kong inilibot ng tingin ang buong kabahayan. Hindi man kalakihan pero nasa ayos naman ang mga gamit, at malinis ang paligid. Magandang tanghali Alora, mabuti ay napasyal ka. Nilingon ko si Mang Dameng nakadarating lang at may dalang isang supot. Niluto ko po ang bigay na gulay ni Aling Sita kahapon. Tumayo ako bilang paggalang dito na siyang hinubad naman ang suot na salakot. Salamat sa dala mo, ito may mga napitas akong prutas. Mag-uwi ka ng para sayo. Agad akong humakbang at inabot ang dala nitong supot. Halos maglaway ako sa hinog na mangga na dala nito, maging ang dalanghita na berdeng-berde ang kulay. Sandali akong natigilan at tumangala ng tingin dito. Anong petsa na ho ba ngayon Mang Dameng? Kinakabahan kong tanong. 15 ng Mayo ineng. Sunod-sunod akong lumunok, hindi na rin ako nakakain ng maayos, kahit pa ang iuwi ang prutas na bigay sa akin ni Mang Dameng. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang pinakamalapit na drugstore, at bumili doon ng 3 pregnancy kit. Hindi ko pinansin ang pagmamasid ng ilang empleyado sa akin, dahil sa okupado pa rin ang isip ko ng halos magdadalawang buwan kong delay. Thank you Mrs. Palma, bigkas ng kahira sa akin. Lumingon ako dito at bahagyang ngumiti. Mabilis na rin akong lumabas ng naturang drugstore, at naglakad pabalik sa aking cottage.
Ilang beses kong sinubukan ang pare-parehong pregnancy kit, na nagbigay ng iisang resulta sa akin. Tulala ako habang nakaupo sa isang malaking bato, at nakatingin sa mapanglo na karagatan. Tulad nito ay balot rin ng lungkot ang aking puso. Hindi ko gustong maging komplikado pa ang lahat, kaya kahit masakit ay nakapagdesisyon na akong lumayo, at hindi ipaalam kay William ang pinagbubuntis ko. Hindi na siguro mahalaga ngayon kung malaman pa niya ang totoo. Ito na siguro ang oras para mahalin ko naman ang sarili ko, at pagtuunan ng pansin ang batang nasa sinapupunan ko. Saka ko na lamang siguro iisipin ang bukas at ang mga susunod pa. Dinukot ko mula sa bulsa ng bestie kung suot ang aking cellphone. Doon ay dinial ko ang numero ni Mommy. Hello Alora, kamusta ang bakasyon mo? Hindi agad ako nakasagot. Mariin kong kinagat ang labi, para pigilan ang luhang sumungaw sa mata. If there is one person na makakaintindi sa akin ngayon, iyon ay walang iba kundi si Mom. Pero pinigilan kong wag banggitin dito ang kalagayan ko. Ayos naman Mom. Marahan kong sinagot. We miss you so much Hiha. Kailan ba ang balik mo? Maybe, next week. May mga pasalubong ho ako sa inyo. I sound energetic this time. Sinantabi ko muna ang mabigat kong pinagdadaanan sa ngayon. Just be safe Hiha. I know you're in a rough road situation right now. Basta narito lang kami ng dad mo handang suportahan ka, at damayan sa lahat ng desisyon mo. Yumuko ako para panasan ang bumagsak na luha. Mom, I whispered softly. Gusto ko nang sabihin dito ang pagdadalang tao ko, pero pinangungunahan ako ng kaba. Hindi malayong makarating ito kay William pag nagkataon. Alam kong hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Mommy ang sarili niya, kung bakit pinagdaraanan ko ang lahat ng ito. Ngunit sa huli ay pinasya kong sarilinin na lang muna ang lahat. Nagpaalam na ako dito, at tumayo na para bumalik sa sariling cottage. Subalit ganoon na lamang nadepina ang mga paa ko, buhat nang makilala ang lalaking nakatayo hindi malayo sa akin. Mark, I said quietly. Puno ng pagtataka ko itong tiningnan mula sa aking kinatatayuan. Bahagya itong ngumiti sa akin. Can I talk to you for a while?